Yeah. Okay, thank you, Era. Kasi yun nga, minsan di siya nakakabit. So, ayun, masayang-masayang gising ng mga pageant fans ngayong umaga. Actually, hindi pa ako nakakatulog, konti pa lang. Kakats kanina, nanood lang ako sa cellphone. Nasa work kasi ako. Sakto nag-onsite ako kanina. Tapos doon lang ako nanonood. At mag-isa lang ako, wala akong kausap. Siyempre, hindi ako makapag-live noon. Kaya kinikim-kim ko lang sa loob ko yung mga nararamdaman ko. Pero talagang gustong-gusto ko na mag-voice out kanina. So kayo, kumusta yung panonood nyo kanina? Yes, Ryoski. Sayang di talaga ako nakasigaw pero sigaw na sigaw talaga ako. As kinakabahan talaga ako. As in, nasusuka na ako na ewan. Kasi wala akong katabi, wala rin ako makausap. At kahit naman may kausap ako, hindi rin naman sila makakarelate. So ayun, talagang nasusuka na ako kanina hanggang sa'yo na nga siya na yung tinawag. Tapos hindi ko na laman yung nararamdaman ko. So kayo, kamusta kayo? Nakapanood ba kayo o baka natulog kayo? Kasi sabi ko, kung wala rin naman akong trabaho kanina, malamang natulog din ako. Kasi syempre, di ba, sobrang late. O baka natulog ako, tapos nagigising na lang ako, pero baka hindi ako magising para manood. Kaya buti na lang, may trabaho ko, nakapanood ako. So ayun, maganda naman na kinalabasan ng Miss Supra kanina. Bago yung mga eksena nila. Like yung Violet, bago siya. Drex, hello! Ito talaga inaabangan ko. Grabe ka naman, Drex. So, ayun, bago yung mga nangyari kanina, maraming nangyaring mga kaiba compared dun sa last year. Pero last year, kumpara dun sa last year, mas gusto ko yung evening gown performance, yung evening gown segment last year kasi mahaba, para maraming exposure yung mga kandidata. Kumpara sa ngayon na ang dami nangyayari. Kumbaga ang gulo ng transition dun sa pa-extra stage nila. Though maganda yung extra stage, pero ang gulo, ang dami-dami nangyayari. Pero ayun nga, maganda naman ang ending dahil si Katrina yung nanalo. Sa na-air Miss Supranational YouTube channel. So sa mga hindi nakapanood kasi nga syempre late siya. Marami sa ating mga pageant fans na nagising, may nanalo na. So ayun, panoorin niyo siya ngayon kung wala namang kayong ginagawa kasi masaya. Mabilis lang naman siya, mabilis lang yung pageant. Yun yung maganda ngayon sa Supra. Kahit maraming kumakanta, ang dami kasing kumakanta pa din, nakaka-board siya. Pero ang bilis ng pageant, as in talagang fast pacing yung pageant, napakabilis niya. Mr. Supra, mamaya. Ayan, sabay-sabay ulit tayo magpuyat. Mr. Supra, mamaya, 2:00 ulit. August 1. Sabi ni Jimmy, grabe pa umaga na doon natapos. Actually, maaga pa nga yung kanina eh. Kasi usually, naalala ko yung kay Pauline Amelings, mag-aalas 6 na eh. Yung kala Tara dati, 5:30. Etong kala Katrina, 5:01, 5:02. Kasi after doon, nakakaripas na ako, nakapag-book na ako ng angkas pa uwi eh. Kaya maaga pa to. Mga 5:02 a.m., 5:03 a.m. Sabi ni Sporty, walang burahan ng comments. Yes, kasi yung mga previous uploads ko, maraming mga negatives na comment doon. Kaya nga nag-post nga rin ako kanina, sabi ko walang burahan ng comments. Pero ngayon parang nawala na. Siguro nagbubura na yung iba kasi inuulan ng mga response na nakikipag-ahway din yung mga negatives na comments. So ay baka nagbubura na. Sabi ni Dambo, 2 a.m. daw nag-start kanina. Yes, saktong-sakto 2 a.m. Yun yung magaganda rin sa Supra. Saktong 2 a.m. sila nag-start. Nag-i-introduction na sila. Sige, kung may tanong kayo dyan, itanong nyo lang kung ano yung mga sa tingin nyo magugulo at hindi kayo hindi nyo naintindihan or bakit siya or bakit ganun. Actually, yung kanina, yung announcement ng winner, yung tinawag na si Czech Republic, nagulat ako. Kasi nga, di ba, ang predicted naman na lahat Czech Republic kasi hindi naman na inaasahan si Kat na winner, di ba? Predicted na lahat Czech Republic, Spain. Tapos si Spain yung natanggal sa top 5. Nabunutan na tayo ng tinik. Tapos bilang nandun si Czech Republic. Pero yung tinawag si Czech Republic, ang una kong naisip, si Nigeria. Sabi ko, baka si Nigeria yung kokoronahan. Sabi ko, baka si Nigeria yun, ganyan. Bilang tinawag din si Nigeria, di tatlo na lang sila, si Brazil, si France, tsaka si Philippines. Tapos, si Brazil, hindi ako natakot. Sabi ko, baka imposible naman ng back-to-back. Baka imposible yung back-to-back, kaya baka hindi natawagin si Brazil. Yun, tinawag na si Brazil. So, natira si France tsaka si Philippines. Pagkatapos, natakot ako kay France. Sabi ko, patay, baka kay France. Kasi magkapareha sila eh. Si France tsaka si Philippines, for me, magka-prototype sila. Parehas lang sila ng height, ng build ng katawan, ganyan. Sabi ko, parang iisa lang naman ang hulmahan nila. So, baka kay France. Tapos ayun, talagang kinakabahan na tayo, talagang nakagano na tayo. Sana Philippines. Until
Philippines na nga yung tinawag. Kaya, ayun, kay Katrina pala talaga ang supranational. When it comes to Nigeria, nakakatakot sa Nigeria sa Q&A. Kaya nga parang at one point, natanggal na si Czech Republic. Akala ko si Nigeria na rin. Pero naisip ko, baka hindi rin nila bet si Nigeria. Baka kulang sa X Factor. Baka yun din. X Factor siguro, beauty of face, ganyan. Kaya hindi na rin nila nakoronahan sa Nigeria kahit sabihin mong kumukuda siya. Kasi after all, overall naman talaga lagi ang basihan. Pero yun nga, ang lalaki nila, no, Brazil, Czech Republic, tsaka si Nigeria, malalaki silang babae. And even yung iba pang mga hindi natawag sa top 5, kagaya ni Spain, wala na si Spain malalaki rin sila. Si Poland, as usual, token placement lagi, na nandyan naman lagi si Poland sa Supra, sa semis, yan. Tanzania, Venezuela, ayan, mga okay din, mga expected din silang papasok. Kaya si Indonesia, expected din. Si India, ganyan, expected din sila. Kaya okay lang sila na sa top 12. Pero sa top 12, nawala si Thailand. Yun yung isa kong pang nagulat. Sabi ko, nawala si Thailand, si Ai. Si Ai Kanyala. Kaya sabi ni Angge, how about her roomie? Yun nga, nawala si Ai kasi nga, performer si Ai Kanyala, kahit naman papano. Kahit marami sa ating mga Pinoy ang hindi get si Ai, pero yun nga, nawala siya. Siguro kaya nawala si Ai, baka naka-apekto yung issue, na late siya, ganyan. Pero yun, baka lang. Si Macau, natutuwa ako kasi natawag siya sa top 24, pero nawala siya sa top 12. Sayang nga inaabangan ko, sabi ko, magsiswimsuit si Macau. Pero hindi na nakapag-swimsuit kasi nga, nawala na siya sa top 12. Ay, nakapag-swimsuit ba si Macau? O, nakapag-swimsuit pala siya. Tama ba? O nakapag-swimsuit siya pero hindi siya evening gown. So, yun. Sagot muna tayo ng tanong. Sabi ni Marky, thoughts kay Indonesia, bakit siya overhype sa pageant pages? Kasi Indonesia siya, unang-una, hinahype talaga siya ng mga Indonesian pageant fans. Pangalawa, kaya siya lalong nahahype kasi sinasakyan din ng mga Pinoy pageant fans. So, nai-engage, dumodoble yung engagement, dumadami, kaya lalong humahype. Same with Thailand, kaya ay kanyalak. At hindi lang naman sa Supra, sa lahat naman ng mga pageant dito sa atin. Same din with Vietnam. Sila yung malalaking clout. Kaya nga kanina, kung pansin nyo, sama-sama silang lahat, no? Yung mga pageant country sa Southeast Asia. Indonesia, Thailand, Philippines, Vietnam, lahat sila pasok, no? Kasi talagang makakatulong siya dun sa views. Kasi imagine niyo kung wala tong mga to, baka bumagsak yung views ng Supra. Kaya nakatulong talaga siya. Sabi ni MTM, nung tinatawag pa lang na third runner-up si Nigeria, I knew it na sikat. Ako, hindi pa talaga 100% na sure na sikat yan na ano ko na lang, nung France na, tsaka sikat, doon na lang ako nag-isip na, sikat na yan. As in sikat. Doon nung question and answer, medyo kinilabutan ako sa question and answer niya. Yung una, syempre parang nawawala na rin ako ng pag-asa kasi nandiyan nga si Czech Republic tsaka si Nigeria. Pero yung question and answer, siya yung unang tinanong. Siya yung huling tinawag sa top 5 pero siya yung unang tinanong. Nagulat nga ako. Sikat. Pero iba-iba naman pala sila ng tanong. Yung question and answer, kinalabutan ako sa sagot niya kasi nga alam natin yung journey niya. Alam natin yung mga pinagdaanan niya tsaka yung mga recent contents ko nga nagdudwell or yung narrative ng mga recent contents ko, yung about journey niya, bashing sa kanya, ganyan. Kung yung mga pinagdaanan niya nga, ganun. Tapos yun din yung sagot niya na parang pinupush siya ng mga tao na dapat ganito siya, dapat ganun siya. Pero hindi naman pala dapat talaga. Na pwedeng hindi naman pala dapat talaga. Kaya parang kinilabutan ako sa sagot niya. Napaka-inspiring. Kaya yun, medyo naanuhan ako ng na ay baka sa kanya na kasi ang ganda ng sagot niya. Until narinig ko yung sagot ni Czech Republic na okay naman kumukuda si Czech Republic pero parang hindi ka makakonect. Walang connect. Parang okay lang, nagsasalita lang siya, daw pulido, straight English, ganyan, pero parang hindi, walang connect. Parang okay lang, ganun. Si Nigeria, carry lang. Kasi nagsasalita lang din, may laman, may sense, pero baka doon nagkatalo sa beauty of face. And again, sabi ko nga after all, baka hindi naman talaga sila nagbabakon sa 100% Q&A. Overall talaga siya. Kaya kung overall, kung bet talaga ng organization si Katrina talaga siya. Kaya si Katrina yung nanalo. Kailan po ang Supra? Mamaya. 2:00 ulit. So,
kung gising tayo mamaya, ayan, baka mag-live tayo. Pero mamaya pag-usapan natin kay Felipe ha, kung ano man mangyari mamaya sa laban niya. Tapos mag-live na rin tayo habang nanonood, ganyan. Sabi ni Dexter, Spain, sayang nalaglag. Ano ba naging problema kay Spain? Di ba silang dalawa ni Czech Republic yung hype? Kasi si Spain, hindi talaga siya nakakapagsalita, no? Parang ano rin siya, no? Walay din siya sa Q&A. Pero syempre, again, hindi naman 100% kasi ang Q&A, kung physical physical attributes, pasok talaga si Spain, tsaka hype siya eh. Pero nawala siya, no? Same din naman with Thailand. Actually, dalawa sila. Kaya, pag hindi ka talaga bet ng org, hindi ka talaga bet, no? Mawawala ka talaga. Kaya dapat bet ka talaga ng org. Sabi ni Angge ulit, big shoes to fill in yung next Miss Supranational. Actually, oo. Pero kanina nga sa comment section, ang dami ng mga nagsasabi na, kaya ba back-to-back? Kaya ba ni Ali ang back-to-back? Back-to-back si Ali, hindi lang ako nagko-comment. Ayoko din muna pag-usapan kasi ayoko din muna ma-pressure si Allison kasi nakaka-pressure naman talaga yon. Lalo na ngayon, papanood mo puro positive yung comments kay Kat, ganyan. Tapos biglang ang mga tanong, ganyan si Ali yung pang back-to-back daw. So, yun, tama si Angge, big shoes to fill, nakaka-pressure talaga. So, wag muna natin pag-usapan para hindi muna ma-pressure si Ali. Sabi naman ni Dambo, kakayanin yan, mahaba ang prep niya. Yes, ayun naman, mahaba ang preparation niya. Tiwala rin ako kay Allison kasi nga, yung height ni Allison, as in, nandadamba. Kung napansin nyo kanina, yung mga girls na pumasok, karamihan yung quality ng mga girls, mga higante. Talagang kaya makipagpuksaan ni Allison. Actually, marami nga ako nababasang comments. Ang sabi, mas kampante or mas believe pa daw sila na si Allison yung mga corona kaysa kay Kat. Tapos, eventually, si Kat yung nakakuha ng corona. Pero ako, talagang 100%, believe talaga ako kay Kat. Lagi ko nang sinasabi yan, MUPH 2025 pa lang, di ba, sa live natin. Si Kat talaga yung pansupra dyan. Actually, Miss Universe Philippines 2022 pa lang eh. Lagi natin sinasabi, pansupra talaga yung prototype ni Kat, pansupra, ganyan. Hanggang nung sumali siya ng Miss Universe Philippines 2025, yun na yung lagi natin bukang bibig. Pansupra talaga siya, pansupra. Tapos, di ba, nabash siya. Kasi nga, bakit daw siya yung pumasok sa top 5, hindi si Baguio or si Laguna? Bakit daw siya? Tapos, yun nga, lagi natin sinasabi. Kasi mahirap patumbahin talaga si Katrina. Mahirap patumbahin yung mukha niya. Kasi nga, yung mukha niya, yun talaga yung 100% nagpanalo sa kanya. Yung prototype niya, yung kalibre, na kahit anong gawin niya, magwala man siya doon, hindi man mag-materialize yung mga pinaggagawa niya or ano man, mananalo talaga siya kasi mahirap talaga patumbahin yung kalibre yung mukha niya. Kaya ayun yung nagpausad sa kanya sa top 5 ng Miss Universe Philippines. Yun yung lagi natin sinasabi noon. Tapos yun, ngayon, nanalo siya kasi ngayon, mahirap talaga siya patumbahin. Kaya, yun. Kaya niniwala kong kaya niya talaga yun. Yung mga previous live natin dati, may mga nagtatanong, Kuya, kamusta po si Kat? Kasi parang, ang ano naman kay Kat no, ng puna, mga OOTD, yung mga fit niya, everyday, ayun yung puna. Bakit ganyan lang yung damit niya? Everyday, ganun ang mga puna. Tapos tinatanong niyo ako, kamusta naman Kuya si Kat? Ganyan. Lagi ko lang sinasabi, kaya niya sarili niya, bahala siya dyan. Kasi alam kong kaya talaga ni Kat, kasi nga, hindi naman nabago si Kat sa international pageant. Alam kong kaya niya yun, kaya ayun lagi kong sagot. Kaya niya yun. Oo, kaya na niya yan. Tsaka si Kat, maalam siya mag-makeup. Lahat, kaya niyang gawin. Kaya alam niya yung ginagawa niya. Kaya yun, eventually, nag-reflect. Ayun, siya yung nanalo. Love PJ. Mahaba rin din palang streak ng Philippines sa Supra sa semifinals. Yes, so far, so good. Mabait naman ang Supra organization sa Philippines kasi nga, hindi naman sila madamot sa pag-unplease ng mga girls. Kasi di ba parang kailan yung huling place? Parang wala, no? So yun nga, mahaba yung streak. So hindi naman sila madamot. Recently lang yung simula ng kay Tara, no? Top 5 na tayo kasi sa Alatea top 12 eh. Tapos si Pauline nag-first runner-up pa. So, ganoon naman sila ka-generous. At yun din yung sinasabi natin dati, na ganoon na yung placement natin. First runner-up, naglalaro sa semis, bilang nag-third runner-up. Ibig sabihin nun malapit na. Nag-aantay na lang talaga yung Supra organization ng perfect girl na kokoronahan. Wala siyang pinagkaiba sa nangyari sa atin sa Miss Universe
Nung 2010, 2011, 2012 na si Venus nag fourth runner-up, third runner-up, nag third runner-up si Shamsi, si Janine nag first runner-up, bilang third runner-up si Ariela. Yung mga ganun, wala siyang pinagkaiba sa ganun. So pag ganun na nangyayari sa isang pageant, yung sunod-sunod na yung mga runner-up, semis, ganyan, ibig sabihin nag-aantay na lang yan ng perfect girl. Eh, ayun, nakuha na nila yung perfect girl, Katrina Legado. Kaya, yun. Kenji, ayaw ng Supra sa back-to-back. Yari sa next Supra natin. Hindi naman siguro, Kenji, kasi nga, yung, naalala nyo yung MGI, ganun din naman ang inaasahan natin nun sa MGI nung time na yun parang malabo, ganyan. Pero pag nagbigay ka pala ng talagang girl na magpe-perform, ibibigay din pala yung corona. Kaya siguro kung makikitaan si Allison ng potential or talagang performer, baka hindi naman magdadamot ang Supra, baka kaya naman. And especially, pageant country nga kasi yung Pinas, malaki yung hatak pag Pilipina or Pinas ang nananalo. Kaya, hindi na imposible. Actually, natatakot ako. Yung sabi ko nga kanina, baka imposible back to back kasi ganyan. Pero ngayon hindi na ako natatakot kasi nga nangyari na sa MGI So, pwede na rin yung mangyari sa Supra. Actually, yung back to back nga, di ba, yung MGI ngayon, sabi natin imposible. Pero, pwede palang mangyari pa yon basta performer yung girl. Okay. Hello. Let's talk muna about Felipe. Si Felipe naman, eto bagong nag-umpisa tong kay Kat, parang ang ano ko din, ang naiisip ko din, para mas malaki yung chance ni Felipe. Kasi si Felipe, umaariba, na may nakuha pang award si Felipe, influencer kineso. Tapos nakakapasok siya sa top 5. Ganyan. So parang ang naiisip ko, yun yung ano ko. Tapos nababasa ko rin sa mga comment section na mas malaki pa daw yung chance ni Felipe na mag-place or manalo. So, tingnan natin yan mamaya. Nanalo si Kat. So, pwede ba yun? Sa tingin nyo, posible ba mangyari yun? Nanalo yung Filipina girl, Filipino representative, tapos mananalo din yung male representative. Kasi ayun yung hindi pa nangyayari sa mga pageant na may female-male version. Sa pagkakatanda ko, wala pang ganong pageant na nangyayari na yung babae, lalaki nanalo. So, tingnan natin mamaya kung posible. Pero, malaki naman ang hopes. Malaki yung hope ko kay Felipe na kaya niya mag-top 5. Unang-una, bakit kaya mag-top 5 ni Felipe? Kasi nakaariban na nga siya sa mga segment nakakuha na siya ng isang award. So, kaya niya. Plus, ang maganda talaga kay Felipe yung height niya. As in, yung height niya. Yun talaga yung panlaban niya. Yung height na nakikipagpuksaan sa mga ibang lahi. Kaya, tingnan natin. Judge daw si Kat mamaya. Normally ba, pag nanalong Supra na female, nagiging judge ba kinabukasan? So, tingnan natin. Ayan. So, puyatan ulit tayo mamaya, no? O ata, sige, abangan natin. Puyatan ulit tayo mamaya. Kasi ako din interesado rin naman ako manood mamaya ng male. Kasi yung mga 2 previous years kay Brandon tsaka kay Kenneth Kabungkal, yan, mga napanood ko yan. Nagla-live pa nga tayo dito nun Kaya interesado rin naman akong panoorin kay Felipe. Kaya, manonood tayo mamaya. Sabi ni Maddie, yes, judge siya later. Sige. Ayan, tamang-tama ang comment ni Jaden. May chance ba tayo sa Miss World? So, dahil nga dyan, ayan, nakuha na ni Kat ang unang corona sa Big 6 Major Pageant ngayong taon. Si Kat ang unang nakakuha, supranational, Big 6 yan. Ang susunod sa kanya, si Asia Rose Simpson, Miss World. Paalis na rin si Asia, papunta na siyang Vietnam. Eto na nga, natuto na tayo. Siyempre, natuto tayo na nangyari kay Kat na kahit may duda tayo, pagkatiwalaan lang natin yung representative natin. So, same with Asia. Same narrative, maraming duda. Ngayon kay Asia, actually, ako duda rin naman. May doubt na kaya ba ito ni Asia? Pero ayun nga, katulad ng nangyari kay Kat ngayon, pagkatiwalaan lang natin ang ating pambato dahil mukhang kaya naman ni Asia. At kung nakikita nyo naman si Asia ngayon, pag nagsasalita siya, may convincing power. Kahit bata pa siya, nakikita mo naman pag nagsasalita siya, ang dami niyang sinasabi na
may laman, may substance, hindi basta-basta, at marami siyang ginagawa. Talented siya, nakakasayaw siya, nakakapag-drawing ba siya, basta ang dami niyang ginagawa. Napaka-talented niya. Di ba ganun ang gusto ni Mama mo, Julia? Yung hindi basta-basta lang. Ang dami niyang ginagawa, nakakapagsalita siya, alam niya yung mga current events. So, may laban talaga si Asia. Kaya, pagkatiwalaan natin ang pambato natin na laban sa Vietnam kasi may laban siya. Siya na yung susunod. Kailan na Miss World? By next month na rin ata kasi nga, yung huling balita ko, in 12 days paalis na rin siya papuntang Vietnam, August na ngayon. So, by next month na din. September 5, ayan sabi ni Rich, September 5. So, si Asia na yung susunod. After ni Asia, Miss Grand, Miss Earth, tapos Miss Universe and Miss International, magkasunod yon, third week ng November. So, sunod-sunod na siya. How about Miss International naman? Again, kagaya ulit ng sabi natin, pagkatiwalaan natin ang mga representative natin. Pero, Katrina Johnson yon, last year pa natin sinasabi yon, na kayang-kaya ni Katrina Johnson yan. Kaya kayang-kaya ni Katrina Johnson. Pero kasi pag ganito nakakorona tayo, yung kunyari ito nakakuha tayo ng Supra, parang hindi na rin ako nag-hope dun sa ibang pang kandidata na sana makuha natin. Parang nasa-satisfied na ako na okay na to na Supra. Basta mag-place na lang yung mga susunod, mag-top 5, ganyan. Hindi na ako nag-wish pa na, daw gusto mo, na sana makakorona, sana makuha. Pero hindi na ako yung talagang sabik na siya yan. Kasi parang lalo na Supra yung nakuha natin. Kasi Supra naman talaga yung matagal nating inaantay, tsaka World. Ito yung talagang gigil tayo kasi nga ang tagal na. World at Supra. Though hindi naman ganun katagalan, 13 years lang naman. Pero gigil talaga tayo, lalo na yung Supra. Yung talaga yung nakakagigil. Kasi lagi tayong world. Megan. Biglang Supra pala yung mauuna. Kasi di ba sabay lang sila 2013. Mukhang Supra pala yung mauuna. Kaya ang saya ng pakiramdam. Tapos knowing, sikat pa. Si Katrina Legado pa yung nakakuha. Kasi nga, sobrang deserve ni Kat. Yung last year, si Tara, bet ko rin na sana si Tara yung makakuha. Kasi nga, Supra mold si Tara. Supra prototype, ganyan. Bukod sa Supra mold, Supra prototype, medyo close ko rin kasi si Tara. Kaya bet ko talaga siya yung makakuha. Tapos kaso, hindi niya nga nakuha. Then, itong taon na to, si Kat. Same din naman sila. Same sila ng pagkakakilala ko kay Kat tsaka kay Tara. Sabi ko, mga deserve to. Kasi nga, babait na mga bata na to. Kaya yun, bilang nakuha ni Kat. Kaya ang saya. Kasi si Kat pa yung nakakuha. Kasi nga, kung kilala niya si Kat, sobrang bait na bata. Deserve niya talaga yung corona. Kaya yun, ang saya. Hindi sa atensyon ng beauty queen. Maharut, hello. When kaya tayo mananalo sa Miss Planet? Grabe naman si Maharut. Sana makuha muna ng binibini ang franchise ng Miss Planet. Para tayo, no? Para all out na rin tayo sa Miss Planet. Elecom, when po laban ni Sasha sa Miss Globe? November 9 ata or November 11. Basta October siya mag-uumpisa. Phuket, Thailand. Then, matatapos siya November 9 or November 11. Hindi lang ako sure. Basta by November. Grabe daw ang ingay namin kanina. Sino nag-comment nito? Si Dexter. Madaling araw pa lang yan, alas 5. So, kung sobrang dikit-dikit ng mga bahay at rinig ang ingay sa labas, nakakahiya magsigawan. Kaya, buti nakapag-ingay kayo. Sabi ni Greggy, dapat talaga ang goal is wala kang makuhang award para mas may chance kang manalo. Actually, pwede din, no? Pag ikaw yung pag ikaw yung medyo quiet lang, hindi ka masyadong hype. So, ibig sabihin ba nun, mauuso na ulit ang know when to pick? Ganun na ba ulit ang standards? Wag mag-ingay? Dapat hindi ka hype? Kasi di ba grabe si Czech Republic tsaka si Spain. Sila talaga yung nagbabanggaan eh. Laging lahat bukang bibig. Spain, Czech Republic na yan, Spain na yan. Biglang ang nangyari sa Spain na laglag, tapos si Czech Republic fourth runner up. Di ba si Kat talagang na siya, expected na siya eh. Though may mga naglagay pa rin kay Kat sa top 5, mga Pinoy vloggers, yan, yung mga nag-hotpicks, mga Pinoy, ganyan. Nasa top 5 pa rin siya ng ilan, pero hindi na talaga siya yung number 1. Until siya pa talaga yung umalagwa, no? Sana si Bea naman daw manalo, sabi ni Jaden.
Ayun ang abangan natin si Bea. Siyempre si Bea, high hopes din ako kay Bea kasi nga caliber talaga si Bea. And beside, kilala natin si Bea, sobrang bait din yan, kaya deserve din siya manalo. Maharuth, let's call it an assuming winner. O, ayun pala yung term. An assuming winner. Consider ba siyang dark horse? Si Kat, hindi siya considered the dark horse. Kasi Philippine sash siya. Sa atin pa lang sikat siya eh. Kasi nga, di ba? Kat. Hindi siya dark horse. Ayun nga sabi ni Maharuth, an assuming winner. Yung hindi mo na siya ine-expect na mananalo. Pero yun nga, an assuming winner yung term. First pageant po bang Supra this year? First pageant sa Big Six. Una Supra. Again, Supra. Tapos September 5, Miss World. Susundan siya ng Miss Earth. Or baka Miss Grand or Miss Earth. Tapos, Miss Universe and Miss International. Or baka mahuli ang Miss Earth. Baka mag-December sila. So, tingnan natin. Sikat ang sumira sa listahan ng Miss Ho at Sash Factor. Actually, kasi nga, ganun na talaga siya ka-unexpected. Kasi nga, gawa nga nung naging performance sa top model, yun nga, di ba? Yun yung una talagang nagbigay ng negative thoughts sa mga pageant fans. Tapos, lahat nun, syempre, na nahawa na ng negativity kasi yun nga yung komento. Tapos, biglang prelims, ganun din, na okay lang. Though yung swimsuit niya, marami naman sa atin sa swimsuit ang naka-appreciate. Pero yung sa gown, hati-hati yung opinion. So, yun, doon na talaga nag-umpisa yun. Tapos, sabi nga natin, iba naman ang momentum pagdating sa mga fast track, sa preliminaries, pagdating sa finals. So, yun, baka nakuha niya talaga lahat pagdating sa finals, kaya siya yung nakoronahan. Pero iba naman talaga yung momentum ni Kat sa finals. Umpisa pa lang, ganda-ganda nga niya eh. Though talaga nanliliit siya. Nakakatakot talaga yung nangyari kanina kasi mga higante yung kasama niya. Sabi ko nga, baka talaga gusto ng Supra, malalaki, mga higante kasi ang lalaki talaga ng kasama niya eh. Doon talaga ako kinabahan eh. Pero yun nga, kung para sa'yo talaga, kaya siya yung nakoronahan. Yan, sabi ni Dexter, grabe yung mga hotpicks. Balikan ko nga ulit yung mga hotpicks kasi ang nakita ko lang hotpicks Miso. Sila yung lumalabas sa page sa feed ko Miso. Si Mama Bex ang nakahula ng final prediction. Talaga ba, IBC? Parade of Beauty ba? Number 1 nila si Kat. Balikan ko mamaya ha. Sabi ni Balitang Ina, do you think Allison will give back-to-back? Maaga pa kasi magsabi, balitang ine. Pero yun nga, sabi ko kanina, hindi naman imposible na magbigay ng back-to-back kasi nga ang Miss Grand binigay na nila. So, pwede na siya mangyari sa ibang pageant. Lalo na't Philippine Sash ka, malaki yung bitaw kapag Philippines ang nananalo. So, posible siya, basta magpe-perform lang si Allison. Ngayon, kay Allison na yan. Kung anong gagawin ni Allison, kung anong gagawing training nila. Pero sa ngayon, maaga pa kasi magtanong eh. Celebrate muna natin si Kat kasi nakaka-pressure naman talaga sa ed ni Allison niyan. Kaya pahupain muna natin din. Tsaka tayo mag-divert kay Allison. Para hindi ma-pressure si Ali. Kasi for sure kung ako si Ali ngayon, kinakabahan na talaga ako. Sabi ni Greggy, mga previous winners din ng Supra walang mga award dyan pero mananalo, lalo na si Andrea Batch-Nipao. Correct. Baka ngayon, no, yung pag nananalo ka ng mga award, ikaw yung nakakuha ng Kineso Award. Like ngayon, si Macau, siya yung nakakuha ng top model or Supra model. Well-deserved naman niya. Doon na yun si Macau, hindi na siya nakausad. So baka nga doon ngayon, no, magiging pakonsuelo na lang yung mga awards. So nakakatakot na ngayon na pag ikaw yung nakakuha ng awards, or naging parte ka, top 5 ng Miss Kineso Award, nakakatakot na siya kasi baka pakonsuelo na lang siya sa'yo. So, okay na pala yun na hindi ka makakuha ng award. Sabi ni Angge, ganda ng gown ni Kat. Yun nga pala, Rian Fernandez din yung gown niya. Oo nga pala. No, so, ganun na ba talaga ngayon? Ganun ba talaga ang magic ni Rian Fernandez? No, talagang pag naka-Rian Fernandez ka, no, ang laki ng chance or talagang ikaw makakasungkit ng corona. Grabe, no? Yung nangyari kay Kat, addition na naman yun sa mga Rian Fernandez gown na nakoronahan. Sabi ko nga, gagawa ko ng content nun eh. Mamaya, yung mga naka-Rian Fernandez gown na nakoronahan. Ganun ba talaga yung charm ni Rian Fernandez? Ang galing, no?
Sabi ulit ni Maverick, baka makuha din Miss World this year since 2013. Sana. Sana makuha na. Pero, pwede naman. Mukha naman deserve si Asia. Kasi minsan mararamdaman mo yun sa girl sa candidate. Sa delegate, kung deserve niya. Mukhang deserve nito. Lalo na kung kilala mo yung babae. Kilala mo yung lumalaban. Na hindi Ate Chona, hindi niya deserve. Pero pag kilala mong napaka-genuine, pure, yung delegate, talagang deserve nila manalo. Rian din sa Alexi. Yes, Rian din. Laking pressure kay Allison. Tapos, ang pattern kasi ngayon, guys, na mga kinukoronahan queen, yung may mga kwento talaga, no? Balikan nyo ulit sina Emma, sina CJ, yung talagang ganda ng background, ng narrative ng storya. Balikan nyo silang lahat, no? Gano'n na ata ang pattern ngayon. Yung mga paulit-ulit, tapos yung mga sikat din sa mga bansang pinanggalingan nila. Hindi yung mga, ewan ko parang may baguhan na ba? Yung bigla na lang sumali, tapos naging representative ng Pinas, tapos nanalo. Parang wala, no? Talagang ganun yung pattern, no? Yung talagang ganda ng kwento ng candidacy nila. Basta yung ang ganda na nangyari sa pageant journey nila, yung graduation nila, tapos bila sila nanalo, ganun. So, ganun ata ang pattern ngayon ng mga beauty queens na mananalo So, kunyari si Gwen Soriano. Piling ko pag lumaban si Gwen ng Miss International, kunyari hindi makukuha ni Kat Johnson ngayon, parang si Gwen Soriano yung makakuha ng Miss International next year. Kasi nga yung kwento ng pageant niya, ng pagpapageant niya. Ganun. Parang ganun nagiging pattern na. Ewan ko lang. Swerte daw ang orange. Sa Pinas ngayon. Pure orange mo yung kay Kat. Parang halo-halo yung kulay, no? Parang kagaya rin ng kay Tara last year, yung multi-trio, yung color. Sabi ni Maha, Megan and Mutia, both one time lang nag-national and one international pageants. Oo nga, no? Si Mutia, isang beses nagbinibini. Si Megan kasi may kwento Kasi nga from artista, reality show, ganyan. So may kwento siya. Artista nga, ganyan. So may kwento, may bale. Ang kalaban mo talaga sa Miss World ay yung ka-continental sa top 4 nila magkakaalaman. Ay, oo, parang yung nangyari kay Krishna, tsaka kay Opal. Na kung hindi siya continental na labanan, malamang si Krishna nasa top 4. Baka naka-runner-up spot pa. Sabi ni Byte67, Celia Romero daw, from Paraguay. Lucky Charma. Celia Romero, Paraguay. Si Roberta, yung lumaban siya sa Miss Eco Teens, nandun din siya. Tapos, lumaban si Katrina sa Supranational, nandun din siya. San pa yung isa? 3 yun So, siya na ba? Ayun nga, kaya sinasabing siya na daw ang lucky charm. Parang si Akisha Albert, Curacao, lahat naman kasama yung nilalabanan na nanalo yung Pinas. Tapos itong Celia Romero, pag nandun daw yung Pinas, nanalo. MGI, kay Emma. Ayun, baka daw siyang lucky charm. So, tingnan natin, 3 pa lang naman Yung kay Akisha Albert, para naka-4 Pero pwede na rin natin ma-considered kasi 3 na rin yun. Hindi na siya basta-basta sa 3, hindi na siya coincidence. Kaya, pwede na rin natin masabi. Sige, bigay na natin yung kay Celia Romero na bagong lucky charm. Sabi ni Zirek, sana makapagpahinga na daw si Kat. Ako okay pa. Kasi 2018 pa lang naman si Kat 19, 20, 20, parang 7 years pa lang naman. Si Megan, ang sana makapagpahinga na kasi 13 years na si Megan. Kaya, okay na yon. At least na na-enjoy pa natin. Kasi 'di ba parang hirap ang bitawan ni Kat So, na-enjoy pa natin. Sino si Kat? Catriona. Ganyan. Brandon, kuya off topic, para naging healthy ka ngayon. Nag-gain weight.
nagpapa-gain weight po tayo. Sidikat. Ano? Sabi ni Lezor, may purple touch ata yung kay Kat. Actually, hindi ko rin talaga maaninag. Basta nakikita ko lang din puro orange. Tapos pagdating sa ibaba, iba na. Mamaya, magre-replay ako mamaya. Kasi gusto ko i-replay yung winning moment. Tsaka Q&A. Magba-back to back kaya tayo, yun nga, nasagot na natin yung back to back with Allison. Maharut, ombre yata tawag doon. Oo, ombre, pero anong shades ng ombre? Sabi ni TM, orange, yellow, purple. Sabi ni Brandon, parang may Mexico yung gown ni Kat. Yung parang pang Chinese New Year, ganyan. Pero yung buhok ni Kat kanina, hindi ko maintindihan. Na may naguguluhan ako, yung parang ang gulo naman ng buhok ni Kat. Parang gano'n yung reaction ko yung una kong nakita. Ang gulo ng buhok niya. Kasi di ba nasanay tayo, si Kat banat na banat eh. As in, banat, ang liit ng bandito. So naguluhan ako, hindi ko matanto kung saan papunta yung ayos ng buhok niya. Kasi kung minadali ba to? Kasi nga, syempre, nakalugay siya eh. Tapos minadali na eh. Tapos bilang lumabas na eh. Nanalo naman. Kasi sabi ko kung hindi to natalo, sabi ko, mababash ang buhok nito. Magulo, para hindi nagsuklay. Nanalo, kaya okay na yon. Pass na. Bigyan na natin ng free pass. Pero yung gown niya, gusto ko paglabas. Yung buhok lang nagkakatalo. Kung ang gulo nandito, basta lang ginanon. Hindi ko alam yung direction, ganyan. So, yun. So, anyways, yun. Congratulations kay Kat. Siyempre, pure-blooded Pinay. May bitaw ang mga pure-blooded ngayon. Kaya, yeah, saya-saya. Tsaka sa Big Six, hindi, dalawa pala sila sa Big Six na pure-blooded. Si Katrina Johnson ba? Hindi pure-blooded. So, dalawa nga sila sa Big Six na pure-blooded. Si Miss Earth, tsaka siya. Si MGI, hindi pa kasi natin alam kung sino si MGI ngayon eh. Sino kaya yung mag-MGI ngayon? Yung regular MGI. Kaya, ayun, tingnan natin kung sino. Alexi Brooks. Gusto ko kasi si Alexi. To be honest, gusto ko si Alexi tsaka si Angelica sa All-Stars na. Kasi nga All-Stars. All-Stars. Kumbaga ang gusto kong ilagay sa regular, yung lang, kung sino na lang. Pero ang bet ko si Zea Nesley pala. Sa regular MGI. Para yung the rest, si Angelica tsaka si Alexi, All-Stars na. Ayun, All-Stars na. Parang mas masaya sila makita sa All-Stars eh. Diba, All-Stars, Angelica, Alexi, diba saya nun? Bagay din sa Patero sa MGI. Bagay naman, pero kailangan niya pang trabahuhin yung pasarela niya. Kasi wala, kakainin sila ni Zea. Nakita niyo yung pasarela naman ni Zea, diba? Press presentation. Kakainin sila ng ganun pasarela. Though, ang kay Zea, ang weakness niya, height talaga. Height. Kasi maliit talaga si Zea, petite. Pero si Zea, grabe palaban talaga siya. Nagmumukha siyang malaki kapag rumarampa siya. Si Kirsten, si Pateros, height nasa kanya, yung beauty nasa kanya. Pero ang weak pa ng pasarela niya. Pero baka nag-improve na, baka nag-practice na nito. Hindi stable kasi yung pasarela niya eh. Yun. Dun lang siya mawawala. May mga baguhan pa, hindi ko lang kilala yung mga baguhan. Pero yung lugar lang alam ko, La Union, ayan, okay naman na sila. Pero the rest, yun, labo-labo pa. Ano nung Bianca? Anong probinsya nung Bianca? Bulacan ba yan? Scarlett din. Hindi pa kasi stable din ang pasarela ni Scarlett. Mukha lang din kasi Scarlett. As in, beauty. Di ba nga, pasarela talaga sa MGI? Kasi kung beauty ka lang sa MGI, wala kang pasarela, wala din. As in, pasarela, yung talagang, wow. Di ba? Yung, as in, may, wow, ganun. Minsan kahit nga wala ng mukha, basta ang galing mo magrampa-rampahan siya eh. Yun, Bulacan din. Sabi ni Pageant Wish, naka-volumize kasi yung hair niya sa prod. At, okay. Naka-volumize, kaya tinaas na siya. Ganun yung naging itsura.
ano yun, intentional, na kailangan ganun-ganun siya, or yung tinaas na since nagmamadali, naging ganun na lang yung itsura. Kasi di ba mabilisan? Anong ano doon? Anong eksena? Eka, ano masasabi mo sa Queen of the Island? Exciting siya. Actually, yes, movie naman siya, pero hindi pa siya confirm kung movie or reality show. Pero mukha siyang movie talaga. Movie siya, tas ang bida, alam niyo naman ako sino yung bida. Yung final girls na pinakilala ngayon, sila yung bida. Herlin Budol, Sanya Lopez, AZ Martinez, Shibentrata, sila yung mga bida. The rest ng mga girls, yung mga beauty queens, mga supporting roles. Ngayon yung kwento, wala pa namang, di pa nag-i-storycon or kung ano man yun, abangan na lang natin. Pero hindi talaga siya actual pageant. Pero PR siya or ang advertisement sa kanya or advertise pageant talaga. Kasi ganun din naman ang pag-aano nila dun sa page eh. Kaya ganun din namin siya kino-content parang pageant. Sabi ni Maharut, so this time maximum of 2 candidates lang. Ay Maharut. So this time maximum of 2 candidates lang tayo sa All-Stars. Hindi pwede mag-apply independently. Pwede mag-apply independently. Ang mangyayari lang dun sa dalawang galing Reyna, back up sila ng Reyna. Kumbaga, back up mo Reyna. Yung mga bayad sa registration, manggagaling sa Reyna. Pondo, bibigyan ka ng Reyna, ganyan. So, dalawa manggagaling sa Reyna. Wala siyang pinagkaiba kay Kaylin Trajano na galing sa ALB Pageant Circle. Yung candidacy ni Kaylin Trajano, backup ni ALB Pageant Circle, di ba? Candidacy ni Gazini, backup ng Empire. Candidacy ni Alexa Nunez, backup ni Josh Yugen. Candidacy ni Imelda Schweighardt, backup ng Palawan, ng local director doon. So, wala siyang pinagkaiba sa ganun. So, pwede pa rin naman mag-apply kung independent ka. Basta, may pera ka. Yun. Basta dalawa lang ang manggagaling sa RHA. Nakuha nila yung dalawang franchise. JB Pasarela daw ni Alexi. Okay yung Pasarela ni Alexi. Wala namang problema. Pero yung nga sabi ko, mas gusto ko siya for the All-Stars. Tsaka si Angelica. Mag-All-Stars na lang silang dalawa. Para masaya. Diba doon na sila makikita? Tsaka kasi nga, yung MGI, ang tag pa rin natin dun sa regular MGI, dakilang alay. Sayang naman kung magdadakilang alay silang dalawa, diba? Carmelo, Kuya Carl, heavily bashed na daming nega comments kay Kat. How this affected her faith in Supra? Nakatulong siya kasi nga 'di ba, pag ikaw yung laging binababa, inaakyat ka talaga, ina-uplift ka. Siya yung laging binababa, edi ayan, in-uplift siya. In-uplift siya ni Universe, ni God, or kung sino man. Kaya nakatulong talaga siya. And bash naman talaga siya, 'di ba? Most bash naman talaga siya. Naalala ko Miss Universe Philippines 2022, 8 Mountains, 'di ba? Doon siya na-bash ng todo-todo. Most bash siya noon. Siya na yon, yung most bash na Miss Universe Philippines 2022. Naka-second runner-up na nga siya. Bash pa rin siya. Nakuha na nga niya yung pinakamababang placement, second runner-up, pero bash pa din. Sinasabi dapat di siya nakausad sa top 5, ganyan. Nag-Miss Universe Philippines 2025 siya. Ganun pa rin, bash pa din, di ba? Halos lahat, bakit daw siya? Bakit daw siya yung pumasok? Ba't hindi si Eloisa or si Gwen? Ganyan. Si Gwen daw dapat, ang mga comment nun, puro, Baguio naman dapat yan ganon. Hindi nyo ba alam na kung hindi talaga para sa'yo, kasi kung si Gwen ang nakapasok nun, si Baguio, edi hindi siya yung Miss International ngayon. Mas maganda yung napuntahan ni Gwen. Miss International. Kaya para kay Gwen talaga yung Miss International, para kay Kat talaga yung supranational. Alin kasi hindi maintindihan ng mga pageant fans. Parang, hayaan nyo na lang, kasi nga, hindi niya talaga destiny, hindi talaga para sa kanya. Kaya ayun, yun yung napuntahan ng dalawa, di ba? Si Eloisa, dapat daw si Eloisa yung pumasok, pero alam naman na natin kung bakit hindi nakapasok si Eloisa. Si Gwen, si Baguio yung lagi nilang pinupush na dapat daw si Baguio. So yun, fate talaga, destiny. Yun talaga lagi. Kaya pag may mga ganyang sitwasyon, hayaan nyo na lang kasi nga, hindi natin hawak ang mga mangyayari. Sabi ni Marco, galit ang mga Indonesia and Thailand. Magagalit. Yung Thai, magagalit naman talaga. Yung parang ano nangyari kay Aikan Nyalak.
Eh di ba laban na laban si Ai, kahit ako nagulat eh. Sabi ko, hindi man lang pinausad si Ai. Yung parang una, gamit na gamit si Ai sa publicity kasi nga, diba, Thai fans, malalakas sila. Kaya nga pinabalik si Ai sa Supra, kaya siya pinabalik kasi nga, para umingay din yung pageant, para umakyat kasi nga Thai fans. So, ginamit nyo na rin naman. Ba't di nyo pinausad sa evening gown? Eh, laban na laban naman si Ai, di ba? Galing magaling rumampa. Kaya magagalit talaga. Yung Indonesia, ba't naman kayo magagalit? Eh, ang layo na nga na narating nyo. Naka-top 12 na nga ang Indonesia. Kung may dapat magalit, yung Thailand talaga. Kasi sila talaga yung laban na laban. Pero yun nga, sabi ko, baka nagamit lang din talaga si Ai. Kaya nga pinabalik din siya eh. Para may clout. Yun. Sabi ni Glitz and Glow, kahit medyo mahina Q&A ni Kat, pero stage presence di mo madenenay. Yun nga yung sabi natin lagi. Ang mga content ko pa noon after MU Page 2025, lagi kong litanya, mahirap patumbahin at habulin ang ganitong face card kasi mahirap talaga kahit anong gawin ni Kat. Maglupasay siya, hindi mo talaga maaabutan or mahirap habulin pag yung cut na talaga, yung kalibre niya, mahirap talaga habulin. Kaya nga siguro pagdating sa Supra, hindi rin nila na-deny. Kahit sabihin mong shaky, yung gown niya, shaky yung performance. Kanina para natutumba-tumba. Yung Q&A niya, hindi naman ganun kapulido. Yung first interview nila, hindi naman ganun kapulido. Pero dahil nga pag yung overall na yung totality, mahirap talagang i-deny. Kaya nga, ganun siya kahirap patumbahin. Si Katrina Legado. Kaya yun lagi natin sinasabi. Kaya siya yung umusad sa top 6 ng Miss Universe Philippines noon. At sa kanya, binigay yung supranational. Kasi ganun siya kahirap patumbahin. Ayun yung hindi nagigets sa mga pageant fans nung araw. Sabi ni AJ Bautista Cuevas, laking tulong ng sigawan ng mga Pinoy. Kasi ang dami rin kasing Pinoy dun sa venue eh. Sabi ulit ni WTF Kevin, trabaho agad si Kat. Oo, mag-judge daw siya mamaya. Grabe no, baka nga hindi pa yung natutulog eh, si judge na no. Kevin DJ, congrats Kat. Mahirap pero posible for back to back. Yes, naniniwala ko posible na siya kasi nangyari na siya sa ibang pageant. Syempre Pilipinas tayo. Malaki yung engagement natin. Basta magpe-perform yung babae at talagang karapat dapat deserving, ibibigay yan. Kagaya na nangyari kay Emma. She just stuttered but her answer had depth. Yes, lalo na pag alam mo yung pinagdaanan niya. Sabi ni Phoenix. Yun din yung sabi ko kanina. Kasi nga alam natin yung pinagdaanan niya eh. Alam natin yung kwento. Kaya yung narinig ko kanina yung sagot, kahit yun nga sabi ni Phoenix, nag-stuttered. Alam ko yung buod nung sinasabi niya. Kaya medyo teary-eyed ako kanina. Na-touch ako dun sa sagot niya. Kaya yeah. Pageant wish. Yes, established na talaga sikat sa pageant industry. Kahit saan sasali, lagi yan sa Final Cut. Yes, wala kang talo, diba? Since Miss World Philippines, Reyna Hispano, Miss Universe Philippines 2022, 2025, tapos itong Supra, lagi siya nasa top 5. Kaya ganun talaga siya kahirap patumbahin. Hindi siya baguhan. Sabi ni Baby Lou, malaki chance ba ni Felipe? Naniniwala naman akong kaya sa top 5. Kasi nga, napapansin naman siya lately. Pero yun nga, may nag-comment kanina, baka pag nagkaka-award, hindi na magpa-place. So, napaisip ako, baka nga, nagiging consolation award na itong mga award na to. So, bigla ako natakot. Pero mukhang kaya naman niya. Nakabasa pa ako kanina ng mga comments, bet daw si Felipe ng organization kasi nga very Pinoy, plus yung height, ang tangkad, nakikipagsabayan daw yung height talaga. So tingnan na lang natin kasi dito bago mag-umpisa tong kalakat, yung female, ang bali-balita sa mga pageant pages, hindi daw bet si Kat kasi bet daw talaga sa Czech Republic, yung politics ba na ganyan, may nakoronahan na daw talaga, hindi daw sikat yun, pero ang ending sikat yun, nakoronahan. Kaya hindi mo rin talaga mag-gets eh kung ano nangyayari eh. Sabi ni SHRX, naiyak si Jonas. Eh may iyak ka naman talaga ma. Kasi ikaw yung national director, alaga mo tong mga to. And beside, first ng Empire as major. Naka-eco sila pero kasi si Eco considered as minor. Pero ito yung first
na major, Big Six, galing Empire. Tsaka syempre kahit naman sino, 'di ba? Basta alaga mo nanalo, 'di ba? Hindi ka maiiyak. Ako nga hindi ko naman alaga, kilala ko lang personally. Magkilala lang kami pero talagang naiiyak ako. So happy for us, pambansang ma. Yes. Anong oras daw later? Alas 2 siguro ulit. O baka alas 2 siguro yan, no? Hindi naman yan papaagahin, no? Na alas 12. Baka alas 2 ulit yan. 7 o'clock ulit sa Poland. Sulit daw ang gastos. Yes. O, 3 a.m. daw may nag-comment dito. 3 a.m. O, 3 a.m. Matulog na lang muna ulit. Tapos gigising ng alas 3. Thank you, ma. Thank you. How much cut ng local org? Ayun ang wala akong idea, Lia. Kung ano ba, free franchise ba kayo next year? Kung ano ba, magkano ba? Wala akong idea kasi iba-iba siya eh. Iba-iba siya. Ikaw talaga pinakamagaling mag-review. Uy, grabe ka naman, Jun Ray. Sakto lang, Jun Ray. Maiyak din si Mama J. Oo nga po. I mean sa panalo ni Kat kasi malaki-laki yung napanalunan ni Kat. Ayun din ang hindi ko alam. Tapos yung ganung price, hindi ko pa nga alam kung ano yun eh, kung bultuhan ba yun eh. O ito yung pera. O installment siya every month hanggang sa matapos mo yung rain mo. Yun ang hindi ko alam. Tsaka hindi naman dinidiscuss kasi yan eh. Unless ikuwento sa'yo. Sabi ni Jamin Ben for you. Similarities ni Mutya at Kat. Guys, similarities ni Mutya at ni Kat. Alam nyo naman na, di ba? Alam nyo naman kung ano. Ganun pala talaga siguro ang gusto ng Supra. 'Di ba matagal na natin sinasabi 'yon? Ang gusto ng Supra Pinay na Pinay. Yung Pinay na parang ano lang, hindi laban na laban, yung parang wala lang. Yung hindi laban na laban, full-blooded ganun. 'Di ba matagal natin sinasabi 'yon? Eh ang tigas ng ulo natin. Binibini pa lang ang tigas ng ulo ng binibining Pilipinas eh. Pinapadala mga halfies. 'Di ba naalala nyo? Chanel Olive Thomas. Sino ba? Mga halfies. Joanna Eden. Yung mga ganong itsura, ang tigas ng ulan binibini. Tapos napunta yan kay Arnold. Mga pinapadala nila parang hindi naman mga Oriental. Mga sobrang Asian. Nag-umpisa kay Dindy Pajares, kay Alison Black. Ganon, mga happy pa din. Ganyan. Tapos, ang pinakamalapit na si Alatea. Si Alatea, may nag-comment dyan sa Wellar, okay naman daw. O sige, pagbigyan na natin. Pinakamalapit na for me na pinadala kay Mutya, si Alatea. Kaya yung nakoronahan si Alatea, hindi na ako umalma. Kasi di ba ang pinaka-bet ng mga fans nun, Chantal. Naalala nyo sa The Miss Philippines? Chantal na yan. Talagang heavy frontrunner si Chantal. Until nag-dark horse, di ba, si Alatea noon. Tapos sabi ko, hindi, ganito kasi talaga yung beauty bet nila Mama J. Tsaka mukhang ganito yung gusto nilang ibalik sa Supra, yung pangmutya. Sila na yung magka-prototype si Alatea tsaka si Mutya. Pero hindi nga kinaya ni Alatea. So sumunod si Tara. Malapit na si Tara kahit papano. Tapos ang susunod na pinakamalapit na kay Mutya, ito si Katrina. Kaya, yun yung similarities nila kung bakit sila. Ngayon, alam na natin. Full-blooded, Oriental, Native. Tas parang hindi laban na laban. Ganun beauty yung gusto nila. Baka lang baka ito na naman tayo sa pag-assume, baka lang. Pero mukhang ganun. Mukhang ganun yung direction. Morena Barbie daw. May nag-comment, Morena Barbie. Pero sabi ko nga, yung mga ganyang prototype, hindi naman siya magmamatter. Kagaya nga sabi ni Katrina kanina, kailangan daw, sabi ni Katrina, yung mold, yung about sa mold. Ikinakahon daw natin ang mga beauty queen na dapat hindi naman talaga. So, pwede naman siya maalis, basta si babae, nagpe-perform talaga. Nagpe-perform si babae. Kasi nga, di ba, si CJ Opiasa and Emma Tiglao, sobrang taliwas yung prototype nila, yung kulma. Si Morena, si CJ, Emma, Asian. As in Asian na maputi, porcelana, ganyan. Pero 'di ba, parehas sila nakuha yung corona kasi parehas sila nag-perform. For the longest years, sinasabi natin ang gusto ng MGI, Pinay din. Pinay na Pinay. Barbie, Pinay na Pinay. Kung Philippines ka, at mukha kang Philippines. Pero eventually, nakuha ni Emma.
Kaya nag-iiba-iba siya. Nag-iiba-iba siya bawat taon. Kaya yun, tama rin yung sinabi ni Katrina that di natin kinakahon. Kasi nag-iiba-iba talaga siya. Basta yun nga, nagpe-perform ba? Basta gusto ka ng org, sa'yo talaga yun. Yun. Si Kelut, siguro ME at MGI lang ang di natin makukuha this year. ME at MGI. Yung ME baka pwede naman, pero MGI, ito na naman tayo, nagdududa talaga ako sa back to back eh. Pero baka naman pala pwede. Ewan ko, abangan na lang natin. Tingnan natin. Hindi pinagrampa si Catriona. Saan? Hindi pinagrampa saan. Kasi nga, nakapagpahinga si Catriona ngayon kasi nga nanalo si Kat. So, ang feed ngayon, puro Katrina. Walang multong team song, walang multong background music ngayon. Kasi masaya ang mga background music ngayon kasi nga, nanalo si Kat. Yung Felipe, mananalo ba si Felipe? Malaki naman ang chance or may chance. Pero syempre, hindi naman ako nag-hope din. Manage your expectations pa din. Hindi porket nakuha ng female rep, makukuha ng male rep. So, manage your expectations pa din. Maharot, lahat kikitain ngayon ni Kat sa Supra Org na ang commission. Sila na may hawak kay Kat eh. Feeling ko may cut pa din yung local organization. Hindi lang ako sure sa ganyang usapin na, Maharot. Pero yeah, depende siguro yan sa pag-uusap ng local and yung mismo yung napanalo ng pageant. Sabi ni The King, si Katrina Johnson, pwede rin siya sa MGI. Pwede, basta makuha niya yung timpla. Kasi sabi ko nga kanina kung si Emma nga, nakoronahan. Si Emma kasi tsaka si Katrina Johnson, magkahulma sila. Eh, kung nakuha ni Emma, bakit hindi? Tot sa camera angle ng Supra, ang gulo. Ang gulo, kaya nga bilang konti lang exposure ng mga girls, diba? Kanina kumukuha ko ng mga edits ng swimsuit and evening gown ni Kat. Wala akong makuhang maayos. Kokonte, as in, segundo lang. Kasi magulo. Maganda yung stage X pero hindi na execute na maayos through camera angle, camera panning kasi ang gulo ng nangyayari. Ewan ko lang sa live kung paano yon. Kunyari, nandito ka sa side na nanonood, kung dumaan ba sa'yo yung candidate. Kunyari yung Philippines, dumaan ba sa side na to or dito lang sa side na to. Kaya baka naguluhan din yung mga viewers sa live. Sabi ni JL Loveda, Lucky Charms daw mga gown ni Rian Fernandez. Yes, nabanggit ko nga din kanina. Sabi ko, meron sa mga gown ni Rian Fernandez, no, talagang kumukota na. Wala, magaganda naman talaga kahit ako parang pag nakakita ako ng gown, Rian Fernandez to, kasi ang ganda. Tapos bilang Rian Fernandez nga, maganda talaga siya, pero yun nga, grabe na talaga yung grabe yung anting-anting ng mga Rian Fernandez gown. Sa preliminary lang maayos ang swimsuit. Gusto ko yung shot nun, swimsuit, evening gown. Yung haba, dapat ganun nga din, no, yung nangyari kanina, yung ang haba ng mga exposure. Kaya nga, ang bilis din natapos ng pageant, napaka-fast pacing niya, kasi ang bilis ng mga nangyayari. So, sobrang bilis ng mga nangyayari, hindi mo na nakita silang lahat, hindi mo na na-appreciate. Baka ganun din yung goal nila, na pabilisin lalo. Since nag-preliminary na rin naman tayo pabilisin na lang natin to. Tapos nag-giveaway din kasi sila dun sa mga nakanta, sa mga nag-intermission. Kaya, para masiksik yung pageant, matapos, kasi mabilis yung 3 oras lang, ganyan. Masiksik siya, pinabilis na lang. Parang concert daw, ganun naman kasi talagang Supra ever since. Kung bago ka nanonood ng Supra kanina, maninibago ka. Pero ganun talaga yung Supra. Again, sabi ko nga kanina, mabilis na nga ito nangyari ngayon Mas matagal pa yung mga previous years. Kaya, yeah, pwede na. Tapos ang bilis ng airtime ni Kat sa gown. Totoo, parang isang shot lang. Kung nasa live ka, may kita mo siyang umiikot sa X. Yung sa X na stage. Pero pag sa YouTube lang tayo nanonood, yung isang ganun lang siya
nafokusan. Yun na yun. Tapos medyo nag-stumble pa siya dun sa last post or medyo shaky yung last post niya. Kaya yun nga sabi ko, magulo. Pero wala naman na tayo doon. Pass na yun. Pass na natin lahat ng mga wag na pag-usapan kasi nga nanalo naman sikat. Masaya ang nangyari. Cooking show. Sino naman nag-cook? Matthews. Ako hindi ko siya masasabing cooking show or may pinaboran. Kasi yung Czech Republic tsaka yung Nigeria, lalo na si Nigeria, parang sabi ko si Nigeria yung okay sumagot. Pero parang after nun, kulang siya sa X Factor. Walang X Factor si Nigeria. Wala talaga. Kaya sa overall talaga siya nagbabank on. Si Czech Republic na malakas, ganun din. Parang, ang term dun may term dun yung parang, okay siya, matangkad siya, okay, maganda din, nakapagsalita naman, pero parang yun na yun, wala din, wala talaga sila mga X-factor, yun pala yun. Kaya, ma-justify mo kung bakit si Philippines. Kaya walang cooking show na nangyari. Ma-justify mo talaga kung bakit si Philippines, kasi overall, siya. Tsaka siya yung gusto ng org. Again, itong mga org na to, kung sino yung feeling nila, makakatrabaho nila ng marangal, makakatrabaho nila for 1 year ng okay, yun yung pipiliin nila. Kaya, well, siya yung bet, siya yung bet. Yung buhok magulo, yes, napag-usapan na namin yan kanina. Sabi ko nga, wala na rin sa atin yan kasi nanalo naman, kaya okay na. Nakikita ko si Victoria Kaychek. Victoria Telvig. Ano man term nila doon? Yung parang okay naman. Ang term nila doon, patay na bata. Ayun, parang patay na bata. Ganun ang tawag. Dali daw may buhok sa kilikili. After ng top 5 Q&A, expect mo na placement ni Kath. Yung una, sabi ko, 4th runner-up, baka tawagin 4th runner-up. Kasi nasanay ako yung last year kay Tara, na nag-expect ako na mas mataas pa bilang tinawag 3rd runner-up. Kaya parang, minanage ko na expectation ko, okay lang yan kung 4th runner-up. Tinawag na si Czech Republic. Di ba si Czech Republic yung laging nasa top 1? Yes, kaya na. Tinawag pa si Nigeria. Pagtawag kay Nigeria, ibibigay na yan sa Philippines. Ibigay nyo na sa Philippines. Although, nandun pa nga si Brazil, pero sabi ko, imposible naman ng back-to-back. Pero si France, di na ako natakot kay France. Pero parang at one point, sabi mo, baka ibigay kay France. Pero parang, dun pa lang nakikita mong ibibigay na kay Kat. Kaya parang yung tatlo na sila doon, ay kay Kat na yan, hindi yun. Eventually, kay Kat na siya. Tsaka, ewan ko yung power of manifestation talaga, malakas talaga siya. Kasi nga babalik ulit ako dun sa kwento, Miss Universe Philippines 2025. Lagi natin sinasabi sa mga live, sikat talaga yung Supra. Kaya ni Kat yan, Supra talaga si Kat. Yung, alam mo yun, yung pag naniniwala ka, na hindi Supra talaga yan si Kat, magsusupra talaga yan. Yun, siya nga yung nanalo. Kasi nga, hindi man talaga ako nag-doubt kay Kat. Kasi alam kong kayang-kaya ni Kat yan. Tsaka nga, siya yung bet ng Supra org. Yung Supra talaga siya, yung Supra siya. Yun, manifest mo talaga siya, Yun. Like yung 2023, ito sabi ni The King. Like 2023, even Pauline did great sa Q&A. Yun yung sagot. Mas may X factor si Eduarda. Oo, kumbaga, anong tamang term kay Eduarda? May X factor talaga siya. May kumbaga, sorry for the term, may libog factor ang eksena ni Ecuador. Aguilera yung apelyido niya, di ba yun? Kaya siya yung nanalo. Zidon Perdales, lubong adobo. Diluto. Kayang-kaya ni Bea. Zirex, Andrea Aguilera. Zirex, kayang-kaya naman doon ni Bea. Yes, kayang-kaya ni Bea. Kayang-kaya nga ni Bea. Ano lang kay Bea, wag lang din maku-cooking show. Kasi 'di ba, between Bea and Katrina, si Bea talaga yung talagang kaya. Wag lang talaga maku-cooking show. Freddy Aguilera, basta 'yon. Yes, G Travel.
Bawal yung term na yon, pero wala lang akong maisip na term. Pero basta yung ganun, may landi factor. Malakas ang sex appeal, ganyan. Ang pagbabalik daw ni Herlin Budol, sabi ni Jadrick. Yung pagbabalik na Herlin Budol sa pageantry, yes, gagawa ko content nun. Pero again, unahan ko na, hindi siya talagang actual pageant. Ano nga siya, reality show or movie, or actual movie talaga siya. Pero yun nga, yung ganun din yung concept, maglalaban-laban sila, beauty contestant sila. So ganun din, magpupuksaan sila. Pero syempre dahil nga may script, kasi nga movie siya or reality show siya, alam na natin kung sino yung mananalo. Pero kung reality show siya, syempre hindi natin alam kung sino yung mananalo doon kasi magpupuksaan sila. Pero kung movie yun, may script yun, edi determine na doon kung sino yung makukoronahan. Pero feeling ko reality show siya. Parang PBB. Or Drag Race, alam mo yung Drag Race, pero mga beauty queen sila. So kung ganun, contest siya, hindi mo lang alam kung sino mananalo. So kasi hodang si Atisa, si Sanya Lopez, si Herlin Budol. So in the end, magpupuksaan pa rin sila. Kaya beauty pageant pa din siya. Feeling ko ganun siya. Reality show. Any thoughts po for Allison? Yan, nasagot na natin yung Allison headline. Guys, wag muna tayong, yung sabi natin, wag natin pangunahan. Ako, ayoko pa rin pag-usapan. Kasi nga maaga pa rin naman at nakaka-pressure talaga siya. Hindi naman mawawala yung pressure. Pero sabi ko nga, hindi naman na imposible yung back-to-back ngayon. Back-to-back hindi siya imposible. Pero back-to-back, posible siya. Pero ang back-to-back-to-back, imposible. Mukhang imposible siya. Pero yun, mukhang kaya niya. Ayan, sabi ni Maharut tsaka ni Shaw, parang Miss Universe Latina. Yes, parang ganon. Pero hindi pa sure kasi wala pa rin naman sa amin sinasabi. Hindi pa siya nag-storycon, yung story conference, kung ano ba talaga to. Basta ang PR lang, ganito, beauty pageant. Ang PR natin, beauty contest, beauty pageant. Pero wala ba talagang yung kung ano talaga. Pero yun nga, sabi nyo nga, baka Miss Universe Latina. So baka nga ganyan. Pero wala na siyang international competition. Wala na. Basta magpupuksaan lang sila. Ganun. Pero abangan na lang natin kasi wala talagang sinasabi pa. Hindi rin naman ako parte nung istorya. Grabe Puerto Rico sa Miss Universe. Ang lakas. Ayan nga ngayon sinasabi natin. Since malakas sila at ang Puerto Rico ay may history ng pagkokorona sa sarili nilang bayan, baka mekos na naman tayo. So tingnan natin. Kaya ngayon yung nakakatakot sa susunod na MU. Alam natin kaya ni Bea yan kasi nakita nyo naman yung buong kalibre ni Bea. Pang miss you talaga. Wala ka nang poproblemahin kay Bea na yon. Pero yun nga, pag nangyari ulit yung last year sa Mexico. Kaya yun. Ano na po next big pageant? Miss World, September 5. Di ba August na ngayon? September 5. Miss World na. Wala pa naman. Nga, Miss World na, September 5. Oo. Feel ko mataas din ang placement ni Asia. Sana, mali natin, makuha na niya. Nalalakasan din naman ako kay Asia kasi nga sabi ko rin kanina, sabi nga rin natin kanina dito, maraming bala si Asia, marami siyang pinapakita. Hindi siya basta-basta. Kahit bagets siya, hindi siya basta-basta. Kasi marami siyang baon. Uno, hello. Carl, yung prelims and final gown ni Katrina at Emma are the same color. Ombre siya na kulay ng mga damit nila. O nga, no. Balikan ko ulit mamaya kasi hindi ko rin talaga naaninag kasi cellphone lang ako nanonood kanina. Sabi ni RR, pressure to motivate to win sina Katrina Johnson, Bea Asia at mananalo sa Reyna Pilipinas. Kasi nakakorona ng isa. Hindi naman ganun kalaking pressure. Siguro nandun yung sabik na masasabik sila pero feeling ko hindi naman ganun mape-pressure. Kasi itong mga to, alam ko mag-e-enjoy lang sila, ganyan. Mamomotivate. Ayan, tama si RR. Pressure to motivate. Yes, good pressure naman. Mapomotivate malakas talaga tayo for this year. Katrina Johnson, Bea Alonso, charot. Bea Milan Mendorski, malakas talaga yun. Asia, okay.
Oo, malakas talaga yun. Ayan. Grabe, naiyak ako sa swimsuit. Ano to? Swimsuit. Pagka-win ni Kat Miss Supra. Yan. Grabe, naiyak ko. Naiyak ko sa pagka-win. Ayan. Errol. Ikaw pala yung Errol. Paano ka naiyak, Errol? Errol, paano ka naiyak? MGI All-Star December 12. Ang bilis, no? Parang itong May lang may MGI All-Stars. Meron ulit. Hindi ba tayo umay nun na may MGI All-Stars? Dapat nga ni next year na lang nila para may pahinga. Pero maganda siya kasi parang tapos na kasi yung Miss Universe na Parang may pagkakaabalahan ulit tayo sa December. Pero kasi sunod yan, magko-Cosmo yan Ang December din ng Cosmo So parang pagod-pagod na naman tayo nun Kaya dapat ni next year na ulit nila yung MGA All-Stars para pahinga. Kaya pala walang airtime masyado si Kat kasi sa kanya ang airtime sa dulo. Pwede. Money making daw kasi. Oo nga kasi pera-pera Kaya kailangan talaga magka-edition ulit Pag nanalo si Asia sa Miss World na magiging name niya. Pag nanalo si Asia sa Miss World, syempre yung pattern nandun. Kasi nga, 2013 din ng Supra, 2013 ng World, tapos naibalik 2026. So, parang naibalik 2026. So, may pattern siya. Kailan MGIPH Coronation? August 7. Rina Rina Pilipinas, August 7. This coming, bilis, no? This coming Friday na may aabangan pala ulit tayo. Ano ngayon? 31. Pinaidabagan natin yung Supra. Tapos next Friday, Rina Pilipinas naman. Ang busy naman natin. So, ayan, abangan ulit natin yan. Tapos mamaya, Mr. Supra mamaya. TV series po ba yung Queen of the Island? Wala pa pong announcement. Wala talaga akong alam. Basta ang alam ko lang, ganun ang PR, beauty pageant. Pero wala pa talagang context. Wala pang talagang final kung ano siya. Abangan na lang natin. Carla Pogi mo, thank you. Saan magaganap ang Miss World? Vietnam. Paalis na rin si Ishi. Anytime mag-aano na rin yan. Magse-send off. Pero bago yon, magkaka-Mr. World Philippines pa kasi. Na-postpone na Mr. World Philippines August 8 na ata. Hindi lang ko sure. August 8 ata nga. Oo, Sabado. Di ko rin alam kung magkasabay siya. Pero yeah. Yun. Malingkat. Sinadya ko talaga yan sa title ng title ng live. CAT. Sinadya ko talaga yan. Nakakatuwa kasi. August 25. Mr. World Philippines, August 25 na ba? Sino bet ko sa Mr. World Philippines? Si Aaron. Ano apelido ni Aaron? Nakalimutan ko na. Aaron Davis. Yeah, si Aaron Davis. Kasi, si Aaron Davis. Si Aaron Davis pala, tsaka si Felipe Marasigan, magka-team sila, Philippine team. Ng handball. Tama ba? Handball. Basta yun, para silang Philippine team. Kakalaro lang nila recently. Okay naman si Sean Kyle, pero mas preferred ko lang si Aaron. Kasi sila yung magkakahulman nila Kirk Nila Kirk, nila Sam Adjani. Sila. Tsaka sporty. Gabi kaya magsisimula? Alin ang gabi? Lahat sila gabi. Pero kung yung Mr. Supra yung tanong mo, madaling araw siya dito. 2:00 ulit. Kaya 2:00, 3:00. 2:00 or 3:00. Pero 2:00 yan malamang. Okay? The King Binibining Pilipinas, Planet International. Wala namang Planet International sa BBP Wala. Pero kung ang BBP, kung mag-a-acquire sila ng Corona, sana yung pwede yung mga girls na outside sa molde ng Globe, tsaka sa molde ng International.
Para yung mga babaeng sumasali sa BBP na mukhang MGI, mukhang Reyna Hispano-Americana, pwede sila dun sa third crown, kung ano mang crown yun. Kaya nga dapat makuha na lang talaga nila yung Reyna eh. Reyna na lang talaga eh. Ano na lang nila eh. Ibigay na lang, agawin, kunin, ganyan. Ayun. Magandang Reyna eh. Pero kasi nga, syempre ang BBP, hindi man sila interesadong mag-bargain ng crown unless lumapit sa kanila. Pero hindi sila interesadong manguha. Kaya wala talaga. Maha! Aaron Davis din ako. No, tsaka yung katawan din. Very, na. Although pareho naman sila ni Sean Kyle lang katawan. Kasi unang-unang tinignan ko sa Mr. World, katawan talaga eh. Pero si Aaron na talaga yung parang yung siya. Pati yung height niya, siya. Ganun. Pero syempre, again, unpredictable ang ALV na ngayon eh. ALV Pageant Circle, baka ibigay nila yun sa someone na mapapakinabangan din ng organization. But let's see. O malay nyo, may bet na si Mama Mo Julia. Kung sino yung bet ni Mama Mo Julia, baka siya din. Kung bet nila maglagay ng third crown, pwede sila magbibini tourism. Ako Maha, kasi kung gusto ko maglalagay sila ng third crown, sana yung may lalabanan din international para hindi sayang yung caliber kung sino man yung babaeng makokoronahan nun. Yun, malay naman natin, biglang may lumapit sa binibini, no? O, adapt nyo na to, pwede na to. Ganun. Tingnan na lang natin, abangan natin. Makuha kaya natin yung crown ng Cosmo? Hindi ko alam, maaga pa mag-pretend. Minsan malalaman naman kasi natin yan, depende sa kalaban eh. Pag ganito, mahirap sabihin. Pero pag nandyan na, lumalaban na sila, madali nang sabihin. Maha, kahit aura na lang, paikot-ikot na nga rin ang aura, hindi ko to malaman. Nag-stay lang to ng 1 taon sa sa Empire eh. Tapos umikot. 2 taon na sila ngayon sa Miss Pearl of the Orient. Sana hindi na sila umalis ng Empire kasi nawalan sila lalo ng pangalan. Kaya, yun. Pero sana mag-agdan crown. Nagmuna ang crown ng international next year. Hindi rin naman kasi tayo magde-decide na kahit gustuhin natin, uno eh. Hindi rin tayo magde-decide eh. Trisha, first major crown ba ito ni Jonas? Major, oo. Pero nakakorona na rin naman ng international, yung Eco. Then after yung Eco, ito na, Supra. Siyempre, sana bago man kung lilipat man ng franchise ang Miss Universe Philippines sa ibang bakuran, sana makakorona din muna ang empire ng Miss Universe, no? Para masaya. Kailan Miss Universe? Na-announce na November 23. Basta magkasunod sila ng MI. Basta magkasunod sila 23, 24, 22, 23. Balikan ko na lang, search nyo sa Google. What time laban ni Felipe? 2 a.m. Ngani. Sino na bang ibang mag-acquire ng MU franchise? Yun nga, ang tanong, kung, di ba, mga sinasabi ng mga pageant fans, alisin na sa Empire ang franchise ng MU. So, sinong gusto nyo mag-acquire? Di ba, wala naman. Wala nang passionate na organization, individual, or kung sino man na sa tingin nyo pwedeng makapag-acquire ng MU PH franchise. Kaya ako okay na ako sa kung nasan man ng MU PH franchise ngayon. Kasi at least, nandun talaga sa mga tao na talaga mahilig sa beauty pageant. As in talagang nagtitrain ng mga beauty pageants ever since. Beauty queens ever since. Talagang alam yung pure ang intention. Ibalik na lang sa BBP. Wala namang kasing kinuha. Kuji Berm, wala namang kinuha kusang umalis ang MU brand. Walang kinuha. Kaya walang ibabalik. Sinawat ang kukuha ng MUP. Actually, pwede mangyari yan. Maharot kasi nga, di ba sinawat? Nangunguha na siya ng mga local franchise sa Southeast Asia. So, hindi talaga imposible yung iniisip mo. Kunyari, wala nang pambayad, tapos makuha ng iba. Kasi bidding siya, di ba? Bidding. So, yeah. Sino kaya designer ni Bea? Hindi ko po alam.
Baka yung mga designers niya din nito, kasi ganun naman yun, di ba? Minsan, kung sino yung nag-suit sa'yo ng local, siya na rin yung nagdadamit sa'yo pagdating ng international. Kasi syempre, team mo na siya eh. Nandun na yung ano eh, nandun na yung naging friendly-friendly na kayo, ganyan, tiwala, utang na loob. Ang pangit kasi sa MUP, sana yung unang pangit kasi sa MUPH, sobrang haba halos mas, wala ganun ang rules nila. Pero nag-enjoy naman din tayo. Marami tayong nakikita. Actually, ang Binibini, ganun na rin eh. Kung nakakalimutan nyo, ang Binibini, nag-start sila February. Nag-screening na yan. Kasabayan ng MUPH. Natapos sila July. Mas matagal pa sa MUPH. Nag-enjoy naman tayo sa mga activities ng girls eh. Diba? Para tayo nanonood ng reality show. Series sa Netflix. Nag-enjoy naman tayo eh. Kaya, ayun na yun. Tsaka inaabisuhan naman yung mga girls na, girls, pag pumasok kayo dito, alam nyo na exhaustion, gastos, alam nyo dapat ang pinapasok nyo. So, yun. Kung ganun ang rules, ganun na rin siya. Kaya, enjoy na lang natin. Anthony Ramirez daw, sabi ni Maha, sabi ni Joe Anthony Ramirez. Na ano na ba? Nabanggit na ba nila yan? Na-confirm na ba? Kasi di ba minsan nag-iiba-iba? Minsan mga last minute, nag-iiba-iba sila. Ganyan. Rowell, may homecoming pa rin ba sikat? Malamang. Kasi di ba yung mga Empire Queens nila, kahit yung mga nakatop lang recently, di ba nakatop 8, top 12, nagpapaparada, di ba? So, sikat pa kaya na muling na ibalik ang corona ng supranational after 13 years. Ikalawang corona, di ba, hindi magpaparada. So, malamang magpaparada yan kasi historic. Historic kasi yung winning ni Kat kasi nga, again, di ba, ang tagal inantay. Yung parang yan talaga yung inaantay na makuha tsaka world. Tapos, matagal. 13 years, di siya biro. Kaya historic talaga siya. Hindi siya yung basta-basta na lang na, nakuha, ganyan. Nanalo ka. Ganun. May ano talaga, may bitaw. And it is for Eloisa for Supra. Actually, bet ko siya talaga magbalik. Basta ayusin lang talaga yung rampa. Pwede din, Supra. Tapos ang rampa niya, kagaya ng rampa ni Macau, no? Makuha niya yung ganong estilo ng rampa, no? Suprang-supra talaga siya. Tsaka pag bumalik yan sa Eloisa, malakas na yan. Maganda na rin yung backstory, kasi di ba ganun nga yung sabi natin, ang pattern ng mga nanalo ngayon, yung mga talagang queens na hindi sumusuko. Balik-balik, mga sikat, napabalik-balik, ganyan. Yung mga never give up, ganun, di ba? So, ang ganda na ng backstory niya. Malakas na siya pagdating sa international pageant. Basta makuha niya lang yung tamang rampa, tamang styling, yun. Naisip ko nga yung bigla kanina, sabi kasi Eloisa talaga yung mukhang ang sarap isunod. Kung hindi, syempre hindi next year kasi si Allison. Sa mga susunod na taon, basta makuha lang yung tamang pasarela, tsaka styling. Siya na i-ai natin pag sumali yan sa kahit nga sa Miss Universe Philippines. Sabi ko nga dati Miss Universe Philippines talaga si Eloise eh. Kasi di ba, tas Pinay na Pinay, no? Pure blooded, no? Ang ganda ng height, long-legged, basta makuha lang talaga yung tamang training. Lakas yan, Eloise. Sana wag sa MOA. Baka gagaya siya sino nagparade si Atisa? Di ba si Atisa nga pinarada mula Manila, City Hall hanggang papuntang MOA. Kasi MOA inikot. Piling ko ganun siya. Kasi nga di ba, historic, malaking karangalan, supranational. So imposible namang maliit lang, yung gawing homecoming. Malaki yan. Tsaka syempre parang pakitang gilas dun sa Supra Org kay Sir Kineso. Na-meet ko na yun sa Sir Kineso kasi di ba pumunta sila dito. So, para pakitang gilas din dun sa organization na nabigyan ng magarbong homecoming parade ang Supranational Philippines or Supranational 2026. Sino bet mo for Reyna regular grand? Reyna regular si Zea Nestle pala. Sa regular grand, Zea Nestle pala. Kasi yung dalawang sikat, si Alexi tsaka si Angelica, mas preferred ko for the All-Stars. Kasi yung ganda kasi ng Bertagonan sa All-Stars eh. Para masarap sila makita doon. Tsaka si Zea, plakado na. Plakado yung pasarela.
Wala ka na rin na may ibang choice. After ni Angelica ni Alexi, wala nang iba. This is Zaya na. Baka around BGC daw kasi Taguig sikat. Oh. Probinsyudad ng Taguig. Yung Scarlett tsaka Pateros na sagot ko na kanina, actually pwede naman basta improve lang nila yung mga pasarela nila. Kasi yun talaga yung weakness nila. Shaky ang mga pasarela nila, hindi stable. Kung i-compare mo sa pasarela ni Zea, yung mukha ni Zea nang lalaban ngayon, as in talagang siya yung mukhang grand, although sabi ko nga kanina maliit siya, pero siya talaga yung grand. Basta ayusin lang yung dalawa yung pasarela nila ni Pateros tsaka ni Muntinlupa, ni Scarlett, and then go, bigay natin sa kanila. Pero again, sa akin, kung sino yung maayos na pasarela, yung parang CJ o Piazza ang pasarela, Emma Tiglaw ang pasarela, yun yung pang MGI. Huwag nang kumuha ng hindi maayos ang pasarela kasi wala din, sayang. Kung ganun lang din, talagang ikaw ang magiging dakilang alay. Ang tag talaga sa'yo, dakilang alay ka kasi hindi ka magpe-place. Sasali daw si Maureen sa MGI All-Stars. Sabi, backup ni Yugen, ayun yung chikan sa talipapa, tingnan natin. Do you think makukuha ni Katang MI 2026? Pwede. Pero kasi nanalo si Gwen, di ba nanalo si Gwen? Parang mas bigla ko na ano kay Gwen, parang si Gwen ang makakakuha. Kunyari si Kat Johnson na. Ano na lang, runner-up, kanyang first, second, third. Pero, depende pa rin sa performance niya. Kasi nakoronahan si Gwen Soriano, bila ko na paano na baka kay Gwen. Baka si Gwen. Tsaka syempre, again, backstory ni Gwen, ang ganda ng... Ay, pares lang pala sila ni Kat na 2 beses sumali. Never give up. O nga, no? Pares lang sila ni Katrina Johnson, never give up. 2 beses sumali. Hindi nagpaano sa pangarap. So, pwede. Oo. Kay Bella, hindi ko ba masabi, depende sa kalaban. Pero maganda rin ang backstory sa Bella, kaya pwede. Tapos syempre nakakuda nga talagang kudang-kuda. Tingnan natin. Tsaka baka maaliw si Bawang. Strong na kalaban si Kat sa MI, hindi ko pa po alam kasi hindi ko pa po nakikita yung mga kandidata. Si Miss Dubai, Dane, hello. Pero yun nga, inaabangan natin to, si Miss Dubai. Dubai Chewy Choco. Ito talaga yung ito yung babasag sa listahan sa Miss Universe Philippines. Di ba, recently hindi nagte-trending si Bea. Kasi nga nagte-trending si Miss Dubai Chewy Choco. Siya talagang babasag ng listahan. Matatakot talaga tayo sa kanya. Di ba, grabe yung trending sa kanya ngayon, no? Kaya, grabe. Posible ba tayo mag back-to-back for Supra? Posible nga po. Kasi nagawa na rin naman ng ibang pageant. Basta siguro nagpe-perform, baka pwede namang ibigay. Migay Bea naman, hindi ko naabutan ang sinabi mo. Ang haba naman ang sinabi ko, hey Bea, mag-replay ka na lang sa YouTube. GHTYCBK, Asia's Dark Horse. Ang galing ng mga edit na yun, no? Tuwan-tuwa ako doon. Nilalay ko nga sa share ko. Aliw na aliw talaga ako. Saktong-sakto ng ibang edit. Pagpasok ng background music, bilang papasok si Pukerat. Tapos yung salita niya, yung bakit hindi siya nakapasok ng host country. Ang galing ng mga edit. Tuwan-tuwa ako. What if back-to-back ulit tayo sa Miss Cosmo? Back-to-back first runner-up. Kasi di ba first runner-up si Chelsea? Tama ba? Advocacy ni Miss Dubai, hindi ko po alam. Hindi ko alam. Joe, Miss Charm, November 16 to December 5. Ay, yun naman pala, malapit na. So, makikipagsabayan din to. So, yung activities niya sasabay sa Miss Universe, kung totoo yan. Sa Miss Universe at sa Miss International kasi ang Miss Universe at Miss International mag-o-overlap sila. Tapos ang finals nila magkasunod na araw. Or iisang araw. Kumbaga, umaga ngayon, Miss Universe. Tapos mamayang hapon or gabi, manonood na tayo ng Miss International. Ganun yung mangyayari sa atin noon. November 23 or 24. Sobrang back-to-back tayo noon. Ganun ang natin kalakaran.
November ng umaga ngayon, nagre-review tayo, Miss Universe, ito, nanalo. Tapos mamayang hapon, tatawid tayo sa Miss International. Ganun ang eksena natin nun. Kaya, sobrang busy natin. Di ba maganda na ngayon ng Miss International para na silang binibining Pilipinas? Hindi na siya boring. Like last year, di ba yung Calamires? Kaya hindi na boring. Masaya na panoorin. Kaya, ganun ang eksena natin nun sa mga araw na yun. Malakas naman po tayo sa MI. Palagi tayo nakaka-place doon. Salamat kay Madam. Sumablay lang tayo ng 2023 kay Angelica. Pero ito, malamang magpe-place na tayo given yung caliber ng mga naka-line up natin sa MI. Yes. Tsaka ang ganda na nga ng Pro Diva Maharot. Nakakaaliw na siya panoorin. Hindi na nakakatamad. Like last year, talagang aliw na aliw ka panoorin. Ann Patricia. Ito, guys, may tanong si Ford. Ann Patricia. Ano masasabi nyo kay Ann Patricia? Ako, personally, in my opinion, yun talaga yung preferred ko. Angelica Lopez, Alexi Brooks, Zea Nestle Pala. Yun na yun. Sarado na ako dun sa tatlo. So kayo, given a chance, anong sagot nyo? Mataas talaga ang chance na mauwi din ni Bea ang 5th crown. Mataas naman talaga, sabi nga natin, wag lang magluluto. Kasi alam natin yung caliber ni Bea, yung datingan niya, kalibre niya, height niya, physical, nakakapagsalita, ganda, pang-international, Oksana Fedorova. Alam natin yung kalibre niya, kaya alam natin kung paano siya lalaban. Para siyang si Atisa, na alam na natin lahat yan. Wala ka nang itatama. Yung eto na yun. Kaya, ayun. Sabi ni Maharut, need na Actually, yun din yung sagot ko. Tsaka parang gusto ko siya talagang ibigay. Hindi naman ako against sa mga trans, pero gusto ko siyang ibigay talaga sa mga yun. Kayo na, yun. Gusto ko lang ibigay sa, mahiling mag-adobe yung Miss Universe, kaya malabo yung 5th. Oo nga, kaya ngayon yung nakakatakot. Yun talaga, kaya manage your expectations na lang. Yun nga, yun nakakatakot. Yun nga yung nakakaba. Yung kaya ni Beyan. Pero yun lang. Ang kalaban natin, yung organizer, may-ari, ganyan. Ang masaya pala ngayon, Globe din. Globe pageant, yung kay Sasha. Masaya siyang sundan kasi sa Thailand. Phuket, Thailand. Tapos, collaboration siya with Miss Grand. So, parang ibang putahing grand ang makikita natin. Diba? Ang masaya yon, collaboration with Nawat, ganyan. Tapos ito pa, yung mga pageant fans recently, galit na galit sila. Dapat daw si Sasha ang nag-MI. Bakit hindi si Sasha ang nag-MI? Ganyan. Hindi nyo ba alam na ang ganda ng pageant na pupuntahan ni Sasha? Siya ang kauna-unahang Pinay na lalapag sa Thailand para sa Miss Globe pageant, tapos hawak pa ng MGI production. Hindi ba nila alam na ang ganda ng pageant na yon? Kaya galit na galit yung mga fans. Ba't daw si Gwen ang nag-MI at hindi si Sasha? Historic nga yung pagkapanalo ni Sasha. Kasi siya yung unang lalapag sa Thailand with MGI Pro, diba? Kaya, ganun talaga siya. Nangyayari talaga lahat ng mga nakatakda na ewan ko sa mga pageant fans kung bakit laging galit. Yun nga yun eh. Hindi nyo ba alam na ang ganda-ganda ng mga nangyayari? Thoughts kay Felipe. Kaya naman ni Felipe. Pero ang hirap, hindi ko kasi alam lang magsabi kung siya mananalo, di ba? May chance siya, mataasan chance niya. Kaya niya, kaya abangan na lang natin mamaya. Si Raul pa rin bang MU sabi? Joey, hanap ata ng Supra, purong Pinay. Yun nga, nabanggit na natin na pag-usapan naman natin kanina. Yun nga. Sabi nga natin kanina, Mutya, Katrina, isang hulmahan talaga sila. As in. Pakisagot po, when po laban ni April sa Miss Char, may nagsabi dito kanina, nag-comment siya, November 16 to December 5 daw ang Miss Char. Mag-overlap siya sa MU at sa MI kung totoo yun. Mag-overlap siya kung totoo. So yun. Speaking of April,
parang okay din pala talaga na hindi si April ang nagsupra, no? Kasi kung si April nagsupra, pwedeng sacrificial lamb siya. Pwedeng ganon. So, parang sayang ang caliber. So, parang diyan ka na lang talaga sa Charm April kasi baka makuha mo yung unang Miss Charm. So, pag nakuha mo yung unang Miss Charm, magiging historic ka din. Historic din ang pagkapanalo ng isang April Smith dahil nakuha niyang kauna-unahang Miss Charm. Di ba? So, ito na naman tayo. Babalik ulit tayo sa Destiny kasi ang daming galit na galit. Bakit daw hindi nagsupra si April? Siya yung pang supra. Bakit hindi siya? Yun pala siguro talaga yung reason. Kasi kung ikaw yung nagsupra, baka mag-sacrificial lamb ka. Kaya diyan ka na lang sa charm. Kasi mamaniin mo yung charm. Pag namani mo yan, historic ang pagkapanalo mo. Though pag nanalo ka ng supra ulit, historic ka din kasi mag-back to back ka. So, historic ka. Pero parang mas mani sa'yo yung charm. Kaya talagang, yun nga, sabi nga natin yung Destiny talaga. Destiny plays a big role talaga sa pagkapanalo mo. Kaya, grabe talaga. Ano kaya mga pageant fans talaga, hindi ko talaga malaman kung lagi kayong galit. Hindi nyo nga alam, kaya nga ganun yung mga nangyayari. Kasi, yun nga. May video clip kanina si Macau. Grabe, iyak niya. Oo nga, sayang nga eh. Pero at least naka-place naman siya. Hindi naman siya napabayaan. Siguro may mga ibang eksena lang talaga na hindi na siya maiakyat. Hanggang doon na lang talaga. Hindi na talaga kaya. Hanggang doon na lang talaga. Pero at least pumasok siya. Diba? Tsaka sumikat naman siya kasi tayo nga, diba, na-amaze sa pasarela niya. No? So, kahit pa paano nagkaroon siya ng clout. Kasi wala naman talagang pageantry sa Macau kasi sobrang liit ng Macau. Wala talaga. So, okay na yun. At least napansin siya. Sabi ni Sab, allergic ang supra sa non-sash countries. Mahirap man tanggapin pero oo. Nakakatulong talaga pag pageant country ka. Yun yung nakakatulong sa mga Philippine delegate kasi pageant country tayo. Sobrang lakas ng suporta ng mga Pilipino, Pinoy pageant fans sa mga lumalaban sa international pageant. Kaya yun. Yun din ang isang tulong talaga kung bakit nakakapwesto yung mga Pinay or Pinoy delegates pagdating sa international pageant. Uno, pwede daw mag-Miss Universe si Macau. May franchise ba sila? Miss Universe Macau. May franchise ba sila? Wala ata. Grand lang. Grand. Ganun. Pwede na din nun sa grand. Pero ang galing niya talaga sa catwalk, no? Pang-model talaga, no? Meron daw sabi ni Sab. Pang-model talaga siya, no? Pero yung ano ni Kat, no? Supra model. Kung ganun talaga rumampa si Kat, hindi sana siya na-bash, no? Wala talagang pinag-awayan ng mga pageant fans kung ganun talaga yung rampahan niya. Ang ginawa kasi ni Kat nung Supra Model of the Year, pang pageant walk, hindi pang ramp or catwalk. Pero kaya yun ni Kat eh. Pero yun nga, sabi ko nga, ganun yung strategy nila. So, mas alam nila yung ginagawa nila kaysa mas alam natin. Kaya ganun yung ginawa nila. Uno, meron Macau sa Miss Universe. So baka sasali siya doon. Hindi ko alam. Consistent ba? Problema na nila yun. Malay mo, may national pageant din sila doon na kailangan mapanalunan mo. So kailangan sumali doon. Kamusta na si Brandon? Hindi ko po alam. Baka, hindi ko alam kung nasa Pinas or ano. Hindi ko alam. Drex, kompleto ng Queen of the Islands. Yes. Yes, kompleto na. Kompleto ng Queen of the Islands. Ayun din ang isang exciting kung movie man yan o reality show. Exciting siyang panoorin kasi nga, nakita nyo naman yung line-up. Pero ako, wala talaga akong alam sa Queen of the Islands. Hindi ko alam ang context ng storyline. Basta alam ko lang, ganun siya ipipr as beauty pageant. Pero gusto ko siya na mangyari as reality show. Yung wala talagang winner. Yung maglalaban-laban sila. Parang ang Drag Race, Miss Universe Latina, ganyan. Yung sa huli, malalaman yung winner. Para equal bearing silang lahat doon. Pero mukhang hindi talaga siya. Mukhang movie talaga siya. Mukhang may script na yan. Tapos alam na. Kunyari si Herlin yung nanalo dan or si Sanya Lopez yung pinakabida. The rest of the girls supporting na lang. Mga ano lang. Tiga-tungo. Tiga-oo. Ganyan. Friend ng bida, gano'n. Pero gusto ko yung idea na candidate number 1, si gano'n, candidate number 2, si gano'n, candidate number 3, si gano'n. Tapos mga malalakas. So, yeah, tingnan natin. Vince,
Na-predict ng Parade of Beauty, yes, may nabanggit nga dito kala Mama Buex daw. Siya lang daw ata, sina Mama Buex, ang kaisa-isang nakapag-predict. Balikan ko nga mamaya yung Parade of Beauty page. Sino top 5 mo for Supra mamaya? Gustong-gusto ko si Zambia. Kasi fresh, matangkad, bagets. Pero syempre si Felipe, hoping pa rin ako kay Felipe kung siya talaga yung deserve na Pinoy delegate na makakuha ng kauna-unahang Supra. Kasi historic din yun pag nanalo siya. Kasi kauna-unahang Supra, kung deserve niya talaga yon, edi makikita natin. Same din. Though bata rin naman si Felipe, fresh, tangkad, bagets, baby pa kasi yan si Felipe. Nonchalant. Kaya, yun. How about Chile? Balikan ka ulit. Sakto lang. Pero si Zambia talaga. Bagets kasi. Tas ang tangkad. Gusto ko na matatangkad. Miss Global. Miss Global daw September 29 and October 11. Kasabayan ng sasabay ba yan kay MJ Ordiliano? Yung male versionan. Magsasabay ba sila? So yeah, Miss Global, si Tiga Davao, si Toya, siya yung Miss Global. Miss Intercontinental, yun nga sayang din tong Intercontinental, no, sana talaga hindi na lang nila inalis. Kasi kung sabihin natin kung may Miss Intercontinental sa BBP, baka pwedeng nakuha siya ni Jarina. Or, hindi kasi may runner-up Malay niya, ibigay kay Rain Antonio, kay Tracy Sunyo. Pwede siya nakuha ng ibang girls, pero sige, sabihin na natin, pwedeng nakuha ni Jarina. Yun yung importansya ng maraming corona. Kaya nga sana talaga, hindi na lang inalis talaga tong Intercontinental. And at least, kung hindi siya inalis, sinusubaybayan natin ang Intercontinental. Kaya natin di sinusubaybayan ngayon Intercontinental, kaya tayo natutulog na lang pag mismong Intercontinental pageant. Kasi nga, hindi siya hawak ng BBP. Pero, imagine niyo kung hawak siya ng BBP, malamang hindi natin tinutulugan yan. Parang kagaya nung kay Gabi Basiano dati, pinagpupuyatan natin yun. Gabi Basiano, kay Cindy, tama ba si Cinderella ba yun? Mga pinagpuyatan natin. Kasi nga hawak ng BBP. Nabulok tuloy ang Intercontinental. Intercon nasa kama na, sabi ni Maha. Nasa kama na, lumipat pa sa sahig. Correct. Parang nagtampo sa bigas. Parang ganyan. Sayang na. Hindi, pero pwedeng bumalik yan. Kasi may history naman ng Intercontinental na nagpapaikot-ikot bumabalik sila. Kasi di ba nagmutya yan, binibini, nagmutya ulit, pwede ulit yan bumalik. Ma-realize lang talaga nila kung anong ginawa nila. So yeah, good luck. May chance ba na sumali si Krishna for MUPH? Siguro sa mga susunod na taon. Pero kung ako yung tatanungin, pahinga na muna. Marami pang pwedeng gawin. Alam mo yun, pwede ka na mag-artista, magnegosyo. Yung ang daming pwedeng gawin sa buhay. Hindi lang pagpapageant. Kasi parang napatunayan mo na rin naman ang sarili mo nag-Miss Charm ka na, nag-Miss World ka na. Ano pa bang gusto mong patunayan? Parang okay na ako. Ang kailangan daw kay Krishna timing, pwede. Pwede kung sino yung makakalaban niya. Tsaka konting maturity pa din. Total open na rin naman tong mga to sa 30 years old, 31. Si Emma ka, di ba? 30 years old, sino mag-aakala? Akala natin kay Emma, sarado na talagang lahat Wala na. End na. Pero 30 years old siya na mayagpag. Kung kailan siya nag-30, tsaka doon nag-open lahat ng opportunities. So, pwedeng mag-grow, mag-mature, magpa-mature, ganyan. Gain ng experience, madami para pagsabak. Ready. Sana daw Miss World si Jarina, pwede niyang itry kasi wala namang masama. Kasi baka ikaw pala ang inaantay. Kasi ganoon naman ang mga kwento ngayon, di ba? Again, ito na lang, recently, kay Gwen Soriano, Diyos ko, MI pala. Siya palang susunod na magiging MI, sino mag-aakala? Siya pala.
Kaya pwede naman, oo, try lang ng try. Hanggat hindi ka nakakapag-representa ng Pinas, may budget, may pera, may suporta, may clout naman yung candidacy mo kasi nirarally ka ng mga pageant fans, kagaya niyan, si Jarina, isa pa daw, tuloy-tuloy lang. As long na hindi ka pa nakakapag-international, go lang. Kasi ganito naman ang magaganda storyline ngayon eh. Pageantry is an addiction for some girls. Actually, hindi lang naman sa some girls, sa mga male din ngayon, yung mga male na kontesero. Ano daw talaga siya, nagiging addiction daw sa kanila na parang hinahanap ng katawan, ganun. Nag-enjoy sila sa journey, ganyan. Kaya nakikita natin sila na, yun, bilang sasabak ulit, paulit-ulit. Kasi nag-enjoy daw talaga sila. Well, kanya-kanya namang amats yan. Kung doon sila nag-enjoy, again, sabi ko nga, basta may pera, may budget, go lang ng go. At hindi nagsasawa yung mga supporters, tayo, mga pageant fans. Bigla ako nagising na madaling araw, 4:30, para may gumising parang yung crowning ni Kat. May gumising daw sa'yo, tapos pagbukas mo ng newsfeed mo, may kinokoronahan na. Ganun ang eksena ng iba kanina, paggising may nanalo na. Sino ang El Tocuyo for Miss Supra? El Tocuyo sa Crown, Czech Republic, tsaka sa Spain. Lalo na sa Spain, El Tocuyo siya kasi hindi siya nag-top 5. Pero yung mismong El Tocuyo sa semis, wala naman. Sacrificial lang yung MGIPH for this year. Depende. Kung magpe-perform siya baka hindi naman malabo ang back-to-back-to-back. Ang triple back-to-back. Sabi rin naman ni Watt, hindi daw malabo. Kung ikaw talaga yung pinakamagaling sa batch nyo, baka naman ibigay. So, yeah. Siya, mag-e-end na ako dahil ako'y nakasang oras na. Maraming salamat, guys, sa panonood. Mamaya, manonood talaga ako ng Mr. Supra. So, pag nanonood ako ng Mr. Supra, magla-live din tayo. So, kita-kits tayo mamaya. Pero ang gawin natin, matulog muna tayo. Tapos, mag-a-alarm ako ng 2:30. Hindi, baka mag-uumpisa na yun. 2 o'clock ako mag-a-alarm. Saktong-sakto. So, yeah, mamaya ha. 2 o'clock. See you. 2 o'clock, madaling araw. Sunday. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. I'm your TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.